ang concern ng Hotel Sogo ay ang makapagbigay ng maganda at tamang serbisyo, maayos at malinis na pasilidad upang tayo'y balik-balikan. Katwiran ng ilan, kapag sinasalubong daw ang customer, kailangan wag titignan ng diretsyo. Kahit habang kausap, iwasan tumingin sa kaharap. Ito ay maling pamamaraan. Ipinamumuka lang nila sa kanila na may dapat itago ang mga pumapasok doon. Ma'am, anong dahilan? Siguro para hindi mahiya. Tayo dito, magalang ang dapat na bawat pagkilos. Sa bawat matatamis ng ngiti, habang sila'y kaharap, pinararamdam natin sa kanila na ang pagpasok nila dito sa hotel is like entering a home away from home. Thank you for calling. Buti ka pa, day off mo na naman bukas. Uy, yung pasalubong ko ha. Oo na, yung buko payat spasol, kau talaga. Yung pasalubong ko sa inaanak ko, daanan mo na lang sa dorm. Sa tuwing uwi ka, lagi na lang ako may pasalubong sa anak mo. Matagal mo nang hindi nakikita si Russell eh. Uy, nakakalakad na ah. Talaga? Angela, naayos mo na ba yung mga papers na pinapaayos ko sa'yo para sa meeting sa Exicom bukas? Very good. Are you going? See you on Monday. Alam mo naman ako, walang day off kahit family day eh. Sobrang sipag kasi. Swerte tuloy ni Obet. Eh kung kayong dalawa na lang sana nagkatuluyan, perfect na sana, kaya lang napunta sa wala. Tumigil ka nga. Sige, Joel, maiwan ko na kayo. Sige. Uy, sandali! Oo na, yung buko payat espasol. Ay, teka, sandali. Uy, teka lang! Humila kayo doon, oh! Baka lang makalusot. Uy, ikaw pala. Mabuti nakita kita dito. O ano, kumusta na? Dito ho ang trabaho ko sa Maynila. Umuuwi lang Oh. ako pag araw ng day off ko. Siguro mag-iintrega ka na naman ng sweldo sa mga magulang mo, no? Ay, naku, yung mga magulang talaga. Hindi naalala ang kanilang mga anak sa Maynila. Wala na ho akong mga magulang. Namatay sila nung lumubog ang Doña Paz. Taga Samar ho ako. Ang asawa ko ang taga Santa Fe. Talaga? May asawa ka na pala? Ang layo naman ng trabaho mo. Dalaga pa po kasi ako na makapagtrabaho dito. Sayang naman kung iiwan ko. Ay, kung sa bagay. Kung ako nga 3 beses sa isang linggo akong nandiyan sa Divisoria, wala lang. Namamakyaw lang ng pwedeng ibenta sa atin. Ang hirap kasi ng buhay ngayon. Pag wala kang kayod, wala ka rin kain. Oo, ganun nga eh. Dapat ganun ka. Ay nako, produkto ng petrolyo tataas na naman. Ano ba naman kasing buhay ito? Oo. Linggo-linggo na lang tumataas ang presyo ng gasolina, tataas na naman ang presyo ng mga bilihin. Ay naku, ano ba namang klaseng bayan to? Naku, yung mga politiko, wala nang ginawa kundi magbangayan na magbangayan. Wala naman silang nagagawa sa bayan. Wala na silang nagawa sa asawa ko. Alam mo ba, simula na magpunta sa Saudi ang asawa ko, hindi ko nga alam kung buhay pa o patay na. Ay naku, Diyos ko, ano ba namang klaseng buhay talaga to? 3 taon. 3 taon ni Honey ho, hindi man lang nagpaparamdam. Ano sa palagay mo? Buhay pa kaya yun? Buhay pa kaya? Ba't di pa po kayo lumapit sa OWA o kahit saan para matuntun yung asawa nyo? Ay naku, Day, no? Lahat ng ang ahensya nangako na. Pati nga sa taas lumapit ako eh. Sabi ko baka maligaw, ibalik sa akin. Eh, 1,000 laksang kurot, suntok ang aabutin sa akin yan. Kasi akala ko pa naman giginawa na ako. Isipin mo, dahil kasi nagpunta siya sa Saudi, malay ko pa naman pati asawa ko na walang parang bula. Kaya ko minsan iniisip ko siguro na nasalvage na yun kasi ngayon, naku, isipin mo hanggang ngayon nagbabayad pa rin ako ng utang. Imagine that. Diyos ko naman, talaga naman buhay to. Ano ba naman? Akala ko pa naman masaya na ako. Ginabi ka yata. Traffic sa expressway. May naaksidente. Tulog na sa kwarto ang anak mo. Siya nga pala, Angela. Dumating dito si Timo. Ang kulit. Tinatanong yung inaalok na talyer sa atin. Baka naman pwedeng pabayaran na natin yun. Para naman may mapagkaabalan ako. Para makatulong naman ako sa'yo. Wala ka na bang balak sumakay uli sa barko? Sayang naman yung ginastos natin sa ahensya. Pati yung Siemens book mo. Ano ko ba naman, Angela? Alam mo naman ang hirap ng trabaho dun sa barko eh.
Hindi nga ako nakatagal doon ng 1 buwan. Tsaka alam mo naman yun, hindi ba? Kung hindi pa ako nakatakas at nagtangkang bumalik dito, baka may sakit na ako. Kulang ka lang sa tiyaga. Kailan ka ba may tinapos? Lahat ng pinapasukan mo, walang nangyayari. Lahat ng gusto mong puntahan, walang nararating. Obet, mahirap ang buhay dito sa atin. Ayaw mo naman mamirmihan sa Maynila. Ang trabaho, pinaghihirapan, pinagsusumikapan. Ano? Sorry. Ay, oo nga pala. Huwag kang mag-alala. Malapit nang maaprubahan yung niloloan ko. Kaya, mababayaran din natin yung talyer. Huwag na! Nakakahiya naman sa'yo. Puro na lang ikaw nagsisikap. Puro na lang ikaw nagtsatsaga. Asikasuhin mo na lang anak mo. Obet, saan ka pupunta? Lasing ka na naman. Kumain ka na ba? Pasensya ka na kanina. Nagtampo lang ako. Namiss mo ba ako? Oo naman. Ang bata ba akong magising? Yan. Ha? Yan, ano. Kapag nakuha na natin yung talyer, sino na mag-aalaga dito kay Russell? Mahirap pa naman makahanap ng kasama sa bahay. Dagdag gastusin pa yan eh. Hindi naman nalagayin tong anak mo eh. Oh. Tignan mo nga, oh, puro laro lang ang nasa isip nito. Tsaka, ang bait-bait nito. Alagain pa rin yan si Russell. Dapat nga ako nag-aasikaso dyan eh. Kung papayag ka, di sasama ko siya sa Maynila. May titingin naman sa kanya doon sa dorm. Kailan ba ako pumayag? Hanggat nasa akin to si Russell, wala kang dapat intindihin. Magandang umaga sa inyo. Oh, ikaw pala, Timo. Kailangan dispatch ako ng talyer. Abay, malaman ko lang sana kung interesado pa kayo nang maialok ko naman sa iba. Interesado talaga kami, Timo. Konting panahon na lang. Magkano ba ang paunang bayad? Baka kasi sa susunod na buwan ko pa makuha yung loan ko eh, sa kumpanya. Saka, nagkapatong-patong na kasi ang mga kompromiso namin eh. Magabot muna kayo kahit kalahati. O kaya kahit 100,000 piso para hindi ko maibigay sa iba. Kayo rin, pag-isipan nyo. Pagdating mo doon sa Maynila, mag-text ka kagad, ha? Oo, magte-text ako. Si Russell ikaw na ang bahala. Hoy, Oh, yung pinag-usapan natin, ha? Asikasuhin mo na. Ako nang bahala dito. sige. Bye. Si Russell ha, punasan mo ang likod niya. O, sige na, sige na. Ingat. Bye! Bye-bye! Uy, salamat pala sa buko pay at espasol. Kamusta na pala yung inaanak ko? Mabuti naman. Si Obet, di mo kakamustahin? May bago pa ba? Kung matino lang yung asawa mo, dapat wala ka dito. Siya dapat ang kumakayod para sa inyo. Alam mo naman yung nangyari, di ba? Oo, kahit na magkanda kuba-kuba ka sa pagtatrabaho.
Kaya galiig na lang yung binubuno mo para mabayaran mo yung mga utang mo. Kumuha kami ng negosyo, talyer. Nangako naman siya sa akin pag-iigihan na niya. Diyos ko, panibagong kapital na naman. Kahit ka ng kahit, winawaldas naman ng asawa mo sa mga walang kwentang bagay. Kaya nga kumuha ko ng sideline para medyo makagaan. Hoy, mamaya kumuha ka ng insurance policy, ah. Ano? Hay nako, wala na talaga akong masabi sa'yo. Tinindihan mo na naman ako kagabi. Ano naman dadahilan mo sa akin? Tigilan mo na ako, late na ako. Ang dami-daming kliyente dyan sa labas, oh. Siguro may pumuyat na naman sa'yo kagabi. Puro ka selos. Manny, ikaw ng representative sa management training bukas, ha? Okay, sir. Mukhang may bubuksan na bagong branch. Sige, sir. May gagawin Oo. pa ako sa lobby. Sige. Uy, Angela, na-release ko na yung loan mo sa trust fund. Pinalabas ko na nabayaran mo yung balanse sa dati mong nakuha. Ha? Salamat, Joel, Kailangan lang kasi. Lahat ng tulong, gagawin ko sa'yo, Angela. Huwag ka mag-alala. Pipilitin ko maibalik agad yung nakuha kong pera sa trust fund. Ang intindihin mo, yung perang nakuha mo rito sa kumpanya. Malaki-laki din yun. Yun munang unahin mo. Nakuha ko na. Ihahabol ko mamaya sa LBC. Bukas ng tanghali matatanggap mo na. O Bet, planuhin mong mabuti bago mo bayaran. Saka yung mga gamit sa talyer, inspeksyonin mong mabuti. Baka sira o hindi na mapakinabangan. Basta ikaw nang bahala. Yung mga kasulatan, wag mong kakalimutan. Papirmahin mo muna bago mo bigyan ng pera. Basta ikaw nang bahala, Ayusin mo, pagbutihin mo. Sige na, mauubos na load ko. Basta ikaw nang bahala, Obet, Basta, Amen. Hay nako, ubos na naman ang load mo. Puro kasi obet eh. Bahala ka na nga. Hay nako, tiyak ko, yung pera mo tuluyang mawawala sa'yo. Ikaw talaga, puro ka nega. Pare, bago mo nangyari ka, Torte. Dali lang, Ito. Salamat. Tingnan mo, Obet. Mainam to, malapit sa inyo. Tsaka may pahingahan pa dun sa loob. Oo. Yung bang acetylene, okay pa ba yan? Okay ang mga yan. Itong compressor. Maayos yan. Ito mukhang luma na to. Itong welding machine mo. Maayos lahat yan, Obet. Walang diferensya yan, walang problema dyan. Mabisyo lang ako, kaya kailangan ko maraming pera. At saka, hindi ko na kaya magmantinin ng ganitong talyer. Hindi paris mo. Maalagaan mo itong mabuti. Sigurado ako, sa dami ng mga kakilala mo rito, tiyak magpapagawa sa iyo yun. Ay, teka muna. Kailan naman yung balanse? Ito namang si Timo, Kapag nakuha na namin yung pera, ibibigay namin kagad sa iyo yun. Yung mga room services natin, siguraduhin yung walang magre-reklamong customers. Remember, within 10 minutes, upon request, dapat nakapag-respond na yung mga tauhan natin for room services. Okay? Anything more, sir? Wala na. Sige po, sir. Pasyad na lang po kayo on Saturday. Sige po, I'll see you then. Bye. Sir, Manny, pakicheck mo nga yung mga supplies natin, kung ano pa yung kulang. Yes, sir. Check ko na. Day off mo bukas, di ba? Hindi ka ba uuwi? May kakausapin akong kliyente bukas Tatawagan ko pala si Obet. Hindi ka ba napapagod? Balita ko may bago kang sideline, Kailangan Sa susunod na linggo na yung pangako namin sa may-ari ng talyer. Di pa ganun kalakas ang kita Anyway, treat kita for lunch. Naku, wag na. May baon naman ako Salamat na lang. As always. Sige, see you later. Mm-mm. Hindi ka na naman ba uuwi? Na naman. Tingnan mo naman ang anak mo dito. Pasensya na, sayang naman ang kliyente. Sa susunod na day off ko, uli ako dyan. Magdala ka ng pera,
Yung pinadala mo na nakarang araw. Nagamit ko na sa materyales. Eh pag natapos na tong sasakyan, saka pa lang natin masisingil yun. Basta ikaw na munang bahala dyan. Si Russell, kamusta na? Eh hindi ko na nga gaano naasikaso eh. Lagi ka pang hinahanap. Ayan, kung sino-sino na tuloy yung tumitingin. Kuya! Si Russell nahulog! Teka! May nangyari kay Russell! Ha? Ano ba? Mabuti na lang, pumutok lang ang uso. Mababa ang pinagbagsakan. Ay, naku. Ang hirap naman sa inyo eh. Ayaw niyo kumuha ng kasama. Si Obet ang may ayaw. Dagdag gastusin lang naman kasi. Eh kung magkasakit yung anak niyo, edi gastusin mo pa. Kunting tiis lang. Kaya nga nag-iipon ako eh. Malay mo maging branch manager ako ng insurance at maging supervisor ka. Uy, sige, sama ako sa pag-asenso ha. Ano ba? Paubos na naman ba yung acetylene? Ang lakas yun man yata kasing gumamit eh. Boss, marami tayong tinatapalan eh. Kuya. Putol po yung clutch cable na rin kotse. Ano ba? O sige, pumunta ka na ng auto supply. Tignan mo kung meron. Oo. Kamusta ang negosyo? Ang dami problema eh. Ang hirap pala. Ganyan talaga eh. Sa umpisa lang yan, talagang sasakit ang ulo mo. Kuya, may naghanap po sa inyo. Sino raw? Hindi ko alam eh. May iwan ko muna kayo ha. Oh, konting bilis. Alis na tayo. Konting bilis. Ano ba naman, bilis na naman ninyo. Kasi naman, namimili pa kayo ng mga upuan ninyo eh. Nakakainis naman kayo. Ay, ikaw ulit? Ang ganda-ganda mo ngayon, parang wala kang asawa. Mukha kang model, ah. Salamat. Yung mister mo nga pala, may balita ka na ba? Ay, naku, salamat nga pala sa payo mo. Binalikan kong awa ng Diyos. Ay, naku, ayun, buhay pa. Natunto naman nila. May kinakasama na. Nando dun sa dito rin sa Maynila, sa Pandakan. Diyos ko, nung matuntun ko't madiskubre, ang mokong, ang laki-laki na pala ng pamilya. Anong ginawa mo? Ay. Eddie, umiyak. May magagawa pa ba ako dun? Sila, tamaan sana sila ng kidlat. Bayan ho. Hi, Russell, anak! Andito na si Mami. Kamusta na ang baby ko, ha? Ang daddy nasan? Russell, halika, punasan na kita. Sino ka? Yan. Ikaw ang asawa ni Obet? Ni Kuya Obet pala. Ako si Helen. Kinuha ni Kuya para maging yaya. Halika na. Russell! Ang likod-likod ng baby. Ang dungis-dungis pa. Wala naman nababanggit sa akin si Obet. Ang cute-cute naman ni baby. Tahan na, baby. Naku, Russell. Babango na yan. Sipon pa. Akala ko ba nanghihinayang ka sa ibabayad sa katulong? Bakit bigla-bigla meron na pala? Hindi ka man lang nagsabi. Ni hindi mo man lang kinilatis kung sino yan. Akala ko ba gusto mo na may titingin sa anak mo? Ano nirereklamo mo kayo dyan? At saka si Helen, hindi ka tulong yan. Yaya. Yaya ng anak mo. Ano ka naman, Obet? Hindi ako nagrereklamo. Ang gusto ko lang, sana nagsabi ka muna para kahit paano, nakilala ko muna kung sino yung ibang taong titingin sa anak ko.
Para kay pa. Wala ka ba tiwala sa asawa mo? Bakit? Wala ba akong karapatang magdesisyon sa sarili ko? Kung saan napupunta ang usapan natin. Simple lang naman pinagtatalunan natin eh. Mahirap nang magtiwala sa ibang tao. Kung magsalita ka, akala mo kung sino ka magaling? Eh, 2 linggo kang hindi umuwi ah. Tsaka Angela, kung pa nga kasama mo, tumingin dyan sa anak mo maghapon, baka wala nang kinita ang talyer. Tapos ako naman nasisi mo kapag walang kinita ang talyer ko. Uy, mo pa naman dyan. Pasensya ka na, ha? Medyo mainit lang ang ulo ko kanina. Ang dami kasing trabaho dun sa talyer. Puro problema. Sinabayan mo pa. Tsaka, yung si Helen mukhang okay naman yan eh. Mukhang mabait, tsaka mukhang mahilig sa bata. Uy, kumibo ka naman dyan oh. Alam ko, galit ka. Gusto mo masayahin kita? Miss naman kita eh. Biruin mo, 2 linggo. Hinabol ko pa kasi yung kota sa kumpanya. Kung di ko pa inayos yun, baka maging problema pa ang kakulangan sa talyer. Talaga? Ibig mong sabihin, mababayaran na natin ang buo? Araw-araw pa naman ako pinupuntahan dito ni Timo. Oo, matitigil na rin si Timo. Sabi ko na nga ba eh, ang swerte ko talaga sa asawa ko maganda eh. Nambola ka pa. 2 linggo mo ako sinabik. Susulitin ko ngayon. Si Timo ang nagrekomenda dyan kay Helen. Pamangkin niya daw galing sa Maynila. San sa Maynila at ano naman ang ginagawa mo doon? Sa Raon. 3 buwan lang ako doon. Nagtrabaho ako doon bilang... Ano ba yun? Oo. Servidora sa kainang may... inuman. Restaurant. Kaya may alam sa gawain kusina yan. Saan naman ang mga magulang mo? Kailangan pa ba namang itanong yun? Sabi ni Timo, siya na nagpalaki dyan. Wala na mga magulang niyan. Walang kapatid, kaya si Timo na nag-alaga dyan. Oo. Siya nagpaaral sa akin. Nakatapos nga ako ng high school eh. Biruin nyo, nakatapos pa ako ng high school. Bakit ka naman umalis doon sa pinapasukan mo? Maraming asungot doon. Maraming nagmamagaling. Tsaka ako, masipag ako. Gagawin ko lahat kung anong ipapagawa niyo sa akin. Ayoko lang na may tumatarantado sa akin. Okay yun. Paminsan-minsan, okay din yung lumalabang ka. Hindi porket babae ka, hindi ka na magre-react. Okay yung matapang ka. Hindi naman ako matapang eh. Nasa lugar lang. Wala ka bang nobyo? Maganda ka naman. Hay nako ate. Wala sa ulo ko ang mga lalaki. Huwag ka mag-alala. Hindi ako kirik kagaya ng iba dyan. Kahit ganito ako, pihika naman ako at hindi ako basta-basta. Hindi ako mahilig sa lalaki, no? Ipagawa mo na lang yan sa ibang tauhan natin. Sanay ka pa dyan? Hirap sa'yo eh. Wala kang bilib sa asawa mo. Simple lang to. Sayang naman kung ipapagawa pa natin sa iba. Siya nga pala. Asikasuhin mo na lang yung mga gamit mo. Di ba luluwas ka bukas? Ako nang bahala dito. Kailangan matutukan ko yung mga trabaho dito eh.
Yung vitamins, huwag mong kakalimutang ipainom. Laging maligamgam na tubig ang ipanligo mo sa kanya sa umaga. At ang likod niya, lagi mong titignan kung may pawis. Di dapat matuyuan yan. Huwag ka mag-alala, ate. Ako nang bahala. Lagi ko tong babantayan. O sige ha. Ay, siya nga pala. Si Obet ayaw ng maaalat na pagkain ha. Tsaka sa umaga, lagi mo siyang titimplahan ng kaping walang gatas. Huwag ka mag-alala, ate. Alam ko na. Nakuha ko na yung timpla niya, pati panlasa. Aayusin ko tong bahay. Ako nang bahala. O ingat kayo dyan ha. O yan ang tricycle. Ah, Kapag nasa Maynila ka na, Oh, text sige. ka lang ha. o, Oo na. o ikaw nang bahala Sige dito na. ha. Ano ba naman? bata, ah. Ulit na yung sinasabi mo eh. Lumakad ka na. O sige. Ang bahay ha. Sige na. Ako nang bahala. Sabi ko na nga ba eh, pag umaalis ako may pinapapasok ang lalaki. Kala ko ba nag-stick ka na kay Manny? Sorry na. Alam ba to ni Manny? Wala na kami ni Manny, no? Wala ba kayong pang-motel? Hindi nyo na nirespeto tong bahay. Sayang naman. Ito naman, naglaro lang kami. Yung larong pambata habulan, madalas lang ako madapa. Sira, nakukuha mo pang magbiro. Babe, salis na ako ha. O sige, saka na yung load mo. Ikaw talaga, wala kang kadala-dala. Nangako ka na naman. Panggastos lang at pang-load. Wala pa siyang trabaho eh. Ay nako, bahala ka na nga. Hindi ka na bata. Helen? Helen? Oh, ba't parang nakakita ka ng multo? Saan ka ba galing? Iniwan mo ba ang bahay? Kuya naman, ba't ko naman iiwan tong bahay pati si Russell? May inayos lang ako sa baba. Ngayon lang kasi natulog si Russell eh. Oo nga pala. Ipaghahain ba kita? Nagluto kasi ako ng paborito mo eh. Papaitan. Talaga? Mm-mm. O sige, magbibihis lang ako ah.
Basta tutukan lang ng asawa mo. Madaling aasenso yung talyer. Masipag naman si Obet. Madali lang magsawa. Sana nga magtuloy-tuloy nang hindi masayang yung pinaghihirapan ko. Pwede na yun. Ang swerte naman ng asawa mo. Siguro kung maaga tayo nagkita, bagay din tayo. Okay, thank you. Maloko ka talaga, ha? Huy, hindi na ako masyado mag-iisip sa inaanak mo. May tumitingin na sa kanya. Babae ba? At may tsura ba ka mo? Kung hindi mo ganong kakilala yan, mag-iingat ka. Baka lalo ka pa mag-isip. Malay mo, yan pa ang makasira sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Sama talaga ng utak mo. Sus, wala pang 2 araw sa isang linggo nagkakasama kayo na mag-ama mo. Pwedeng mangyari yon. Marami na ako napanood na ganyang storya. Ano bang gusto mong tumbukin? May tiwala ako kay Obet. Hindi niya yun magagawa sa Nagpapaalala akin. lang. Concerned ka sa akin, di ba? Concerned din naman ako sa'yo. Ako, sigurado ako sa ginagawa ko. Eh ikaw, wala kang plano. Puro kamwat me. Miss, kukunin ko lang yung susi namin. Ah, eto po. Sabi mo, palyado lang yan. Pinatimingan ko na yan. Pinalitan ko ng spark plug. Ginalaw mo lang, hindi na umandar. Hoy! May alam ako sa pagmemekaniko, ha? Kaya sigurado ako sa diferensya ng sasakyan mo. Kung hindi mo mag-start sa electrical yan, sigurado akong bulok ng makinang yan. Kaya patignan mo na sa iba yan. Pare, ngayon sasabihin mo, matignan ko sa iba. Dahil hindi mo kaya. Mag-o-operate yung taler, wala ka namang matinong mekaniko. Di ka pala sigurado, patalas-talas sa pagalikot. Hayop ka. Baka gusto mong ibalibag kita dyan sa kotse mong bulok. Maghanap ka na ng mekaniko si Raulong titingin dyan sa kotse mong pulpul. Kuya, kumain ka na ba? Busog pa ako. Si Russell, kanina pa tulog. Maghapong naglalaro eh. Hindi ka ba naiinitan? Maalinsangan, no? Sige maliligo muna ako. Kuya, anong ginagawa mo dito? Shh! Huwag ka maingay. Kung ayaw mo masabon. O baka naman gusto mong ako magsabon sa'yo. Mas masarap akong umakot. Ano ba? Nirereklamo na may-ari ito, ah! Eh kasi naman, boss. Paano ko naman gagawin to? Eh kulang-kulang materialis natin, no? Ulul! Gumagawa ka pa ng dahilan. Bumalik ka na sa trabaho mo! Bihirang buhay naman to. Obet, mukhang ang aga-aga ang init ng ulo mo ah. Paano hindi init ang ulo ko? Ang dami problema, ang dami sakit ng ulo. Kaya mo siguro binitiwan to dahil ayaw mo sumakit ang ulo mo eh. Konting lamig lang. Pare, konting pasensya lang. Kaya kita pinasyalan dito para kumustahin. Pati na rin si Ellen. Bakit? Kukunin mo na ba siya? Ayos naman siya. Hindi ah. Siyempre, kukumustahin ko na rin siya, baka makadagdag pa sa problema mo. Eh, mukhang ayos naman kayo. Nakana mo na ba siya? Lubayan mo nga ako, Timo. Kahit asawa ko, alam pamangkin mo siya. Pero tandaan mo may usapan tayo. Oo naman, no, nangako ko sa'yo, no. Eh, kaya lang naman ako lumapit sa'yo, baka sakaling natalo kasi ako sa tupada, baka may pangremedyo ka dyan. Pinapanay-panay mo naman yata ako eh. Sige na, Obet.
Huli na to, hindi na kita kukulitin. Sige na. Yeah, baby! Oh, honey! Shake it, shake it! Shake it, shake it! Ah-ha-ha! Yeah, baby! I love it! Uh-huh! Uh-huh! Yeah, baby! Uh-huh! Uh-huh! Ate, kanina ka pa? Ang anak ko, kamusta na? Mabuti naman. Laging maligamgam na tubig ang pinapaligo ko sa kanya. Pati yung vitamins laging nasa oras. Si Obet. Nasa talyer. Mabuti din naman ang asawa mo. Lagi kong tinitimplahan ng kaping walang gatas. At saka, nasa tamang alat ang mga pagkain na pinapakain ko sa kanya. Ano yung dala mo? Ay, mga pasalubong. Talaga? Pasalubong para sa amin? Ay, pasensya ka na. Para sa mag-ama ko lang yan. Ah, o okay lang yun, ate. Yung lumang makeup mo na lang sa kwarto. Arborin ko na lang. Wala lang. Gusto ko lang matuto magkolorete. Gaya ng ginagawa mo. Wala lang. Gusto ko lang. Ha? Sige, yun lang pala eh. Salamat, ate, ah. O sige, papasusuhin ko na yung anak mo. Thank you. Hayop siya. Nagpapagawa, panay ang gawa. Ano na? Anong gusto niya? Mag-magic ako? Eh, bulok na may sasakyan niya. Obet, nakakahiya naman kay paring Jomel. Isa siya sa tumulong sa'yong makasampa sa barko. Wala na akong pakialam doon. Tsaka hindi naman natin napakinabangan yun, ah. Tsaka sino ba siya? Kahit na ipabarangay niya ako, hindi ako natatakot sa kanya. Oh, kuya. Alam kong type mo yan. Uy, adobo. Tagal ko nang hindi nakatikim niyan, ah. Uy, okay tong timpla mo, ah. Uy, okay tong adobo mo, ang sarap, ah. Ate, tikman mo. Lagi nakakatikim yan sa akin si kuya eh. Specialty ko tong adobo. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Alam mo, mabuti na lang, nandito si Helen. At least nakapag-relax ako. Napapagaan niya yung trabaho. Natututuloy ako mag-video dyan sa kanto. Ang ibig mong sabihin, nagagawa mo pang mag-good time? Ano masama dun sa pag-good time? Hindi ko naman nakakalimutan yung trabaho ko dun sa talyer, ah. Okay lang yun, ate. Kahit anong oras umuwi si kuya, lagi naman ako nagigising. Oh, kuya, kanin. Tama na. Si Russell ang pag-ukulan mo ng panahon. Baka iba na ang binibigyan mo ng atensyon. Teka nga, mukhang may ibang timple ang bibig mo, ah. Bakit hindi mo nalang tumbukin yung nais mong tumbukin? Pasalamat ka nga, nandito si Helen. May gumagawa ng mga gawaing dapat ikaw ang gumagawa. Nagpapakahirap din ako, akala mo ba? Kahit nasa malayo ako, nandito ang isip ko. Sus, si ate talaga. Naku ate, huwag ka nga mag-isip ng iba. Okay kami dito. Tsaka huwag mong pagsabihan ng ganyan si kuya. Di ba kuya? Basta't maging mabait lang kayo sa akin, wala kayong iintindihin. At magiging maganda ang samahan natin dito sa bahay. Di ba kuya? Oo naman. Kain kuya. Tubig. O, tubig oh. Saan ka galing? Sa banyo. Tinulugan mo ako, eh.
Medyo napagod kasi ako sa biyahe kagabi eh. Oh, bakit? Bukas na lang. Napagod na ako eh. Russell, baby ko yan eh. Busog ka na ba? Baby, ayaw mo na ng dede? Ha? Nagsasalita na yan si Russell. Baby ko. Mama nga ang tawag niya sa akin eh. Sa bagay, noon ko pa gusto magkaroon ng anak. Kaya lang, Kaya lang ano? wisit nga ako sa mga lalaki eh. Paano ako magkakanobyo? Baka bangasin ko pa sila eh. Kakanain ka, lalaspagin, pag iniwang ka, kawawa ka. Alam mo ate, ang swerte mo nga kay kuya eh. Gwapo na, masipag pa, at matiisin pa. Biruin mo, natiis ka niyang wala ng ilang araw dito? Aba, malay ba niyang may umaali-aligid sa'yo? Buti nga si kuya, hindi siloso, pasensyoso. Puro trabaho ang inaatupag ko doon. At alam niyang hindi ako gano. Teka, sino nagbigay sa'yo ng karapatang pakialaman ng buhay namin? Wala. Nag-aalala ako para sa'yo. Lalaki ang asawa mo. Malay mo minsan, hindi maiwasan. E paano kung mga liwa? Kilala ko ang asawa ko. Depende kung may kakalantari. Pero kung sakali mang magkaganon, tandaan mo, katilang yun at init ng katawan. Sa lalaki, yan ang katwiran. Ang asawa pa rin ang babalikan. Ba't di mo palayasin? Pinagtalunan na namin yan. Mahirap daw humanap ng iba. Hay nako, wala akong tiwala sa asawa mo. Pare-pareho mga lalaki. Basta may... Hindi ganon si Obet. Kilala ko ang asawa ko, hindi basta-bastang papatol yun. Eh paano nga kung may ginagawang milagro? Ikaw din, pag pinabayaan ng apoy, mahirap maapula. Pasweldo na naman natin sa Miyerkules. Marami pa tayong hindi napapasweldo ang tauhan. Kulang pa! Alam mo namang, sa materialis lang napunta yun eh. At saka isa pa, ilan lang nagpapagawa dito eh. Kung may reklamo ka, edi pasara na lang natin to. Eh puro ka reklamo eh. Ginagawa ka naman ng lahat ha. Sino bang hindi nahihirapan? Gusto ko na magwala. Bahala ka kung hindi mo kayang gawa ng paraan. O Pedring, bukas mo na ituloy yan. Sige na, okay na. Umihi ka na. Oh, Macau. Ano yan? Kanino pa ginagawa yan ha? Hindi ko pa natapos. Eh sir, kailangan na po ni Dennis to eh. Sige na, sige na. Dahil pansatsat eh. Umuwi ka na. Okay yung tatlo. Bukas nyo na lang gawin yan. Sasara ko na itong talyer. Oh, sige nga. Kuya, dito na kami. Ito yung pagkain mo. Tsaka yung t-shirt at tuwalya. Ikaw ang gusto kong kainin. Russell, maglaro ka muna dyan ha. Maglalaro din kami ng daddy mo. Ba? Russell, anak! Nandito na si Mami! Oh, ba't umiiyak yan? Halika, dali. Bakit? May sumpong lang ang bata. Akin na ate. Russell! Anak, ako si Mami. Si Obet. Nasa labas.
Ewan ko kung asan. Ilang araw na ba sarado ang talyer? Pang-4 na araw na. Bakit ganito ang bahay ang gulo? Hoy, yung anak mo ang magulo. Maya't maya, binabantayan. Nauubos tuloy ang oras ko. Kahit sa sarili ko, wala na akong panahon eh. Kaya pala kung ano-ano ang kinukutkot mo, iniiwan mo lang ang bata. Hoy, wag mo ako pagsabihan ha. Di porkit pinapasweldo mo ko, pwede mo na ako manduhan. Ang kapal mo? Kala mo kung sino ka? Lumayas ka, akin ang anak ko. Ikaw ang makapal. Ikaw nga layas ang layas eh. Tama ngang iyak ka ng bata. Wala kang kwenta. Hayop ka talaga! Hindi ka namin kailangan dito, lumayas ka! Ay, lapit ko na. Hoy! Anong gulo yan? Kuya, yung asawa mo masyado na akong inaapi. Gusto ba naman akong palayasin? Matapos kang hindi muwi ng 2 linggo, heto ka magwawala. Pinagsasabihan ko lang siya, hindi na tama yung pinagsasagot niya. Hoy, tumigil ka ha. Hindi natin pwedeng palayasin si Helen. Kailangan siya ni Russell at kailangan ko siya dito sa bahay. 2 linggo ako magli-leave. Hindi na ako kilala ng anak mo. Hindi na rin kita kilala. Baka sa loob ng 2 linggong yun, magawa ko pang ibalikan lahat. Simula ngayon, ako na ang tututok sa operasyon dito sa talyer. Magandang pwedeng kitain, Obet, basta maayos lang. Bahala ka. Basta ako, hindi ako nagpabaya. Ginawa kong lahat. Tarantado lang yung mga nagpapagawa eh. Masyado mga arte, maraming hinahanap. Akala mo kung sino. Kapag naging maganda na ang takbo nito, Obet, kahit kalahati, mababayaran na natin yung kumpanya. Yung iba, ilo-loan ko sa insurance. Eh di pag nabayaran ko ng buo, iiwan ko na ang Maynila. Obet! Obet! Mabot nga yung baso. O kuya, dahan-dahan. Ito tubig oh. Tubig? Sige, sige. Okay na ako. Kain na. Obet?
Oh, saan ka galing? Eh ikaw, saan ka galing? Sa banyo. Ano bang iniisip mo? Matulog ka na nga. Angela, halika nga rito, pakihilod yung likod ko. Ikaw na. Pinagtitimpla ko pa ng gatas ang anak mo. Madami pa akong aasikasuhin. Tatapusin ko pa tong labahin. Dali na, tanghali na. Hinihintay ka na ng mga kasama mo sa talyer. Ang dami mo namang alibay. Kung ayaw mo, diwag. Helen? Helen? Kuya! Umakyat ka nga rito, hilurin mo yung likod ko. Kuya? Halika dito, pakihilod naman yung likod ko. Kuya, huwag kang malikot. Sige, dyan. Diinan mo. Yan. Sa baba pa. Dito ba? Oo. Kuya, nababasa na ako! Okay yan. Hindi magpakabasa ka na rin. Ay! Basa na ako, kuya! Ka na rin. Yan. Macau, tipid-tipirin mo yung welding rod ha. Mahal yan ngayon. Tsaka yung acetylene, paubos na rin. Sige ho. Pare, pasensya ka na. Wala talaga akong malalapitan kundi ikaw lang. Mare, inom na lang, inom. Madali lang yung problema ng sasakan mo. Nakakaya nga Hindi ko pa binibigyan down payment, ikaw pa nagpapainom. Okay lang yun. Pag naayos ang sasakyan ko, ako magpapainom sa'yo. Talaga ha? Totoo pare, maniwala ka sa Talaga? sinasabi ko. Kuya, ito na yung pagkain mo. Masyado mo talagang alagang-alaga ang anak ko ah. Ikaw din, di ba, kuya? Alagang-alaga ko. Kaya nga tumataba kayong dalawa ni Russell eh. Yan. Russell, ang baby-baby. Yan. Behave ka lang ha. Nagkukwenta si Mami. Oh, Angela, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Obed? Nauna na sa bahay, masama raw ang pakiramdam. Mukhang iniiwasan ako ng asawa mo Bakit, Timo? May atraso pa ba kami sa'yo? Wala. Bayad na kayo. May pangako lang siya sa akin Inasahan ko lang. Talagang umiiwas sa akin yung si Obed. Bakit? Ano ba yun? Wala. Ingat ka sa ginagawa ng asawa mo. Yang si Ellen, dati kong kalibin yan. Kaya nga ako na-bankrupt Tuso yung babae na yan. Mahilig. Pakiramdaman mo sila mabuti.
Oh, maaga ka yata. Iwan mo na yan. Ako na maghahanda ng almusal. Matagal na bang may nangyayari sa inyo ng asawa ko? So, alam mo na pala. Ilang linggo na. Kamukha na daw kasi kita. Pero, hindi ako papayag, no? Tignan mo nga yung itsura mo sa itsura ko. Mga hayop kayo. Tama ka. Hayop nga ako. Pero ako ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Tumahimik ka! Sige, ituloy niyo ang pagtataksil niyo. Ito ang tatapos sa'yo. Kuya! Kuya Obed! Ano mga guluhan yan? Papatayin Ano kita! ba sila? Hindi mo nga siya! Mga walang hiya kayo? Mga hayop? Dito pa sa pamamahay ko? Hindi na kayo nahiya? Palayasin mo siya, Obet. Kung ayaw mo magkagulo tayo. Sobra ka na, ha? Hindi na kayo pwede magkaila. Huling-huli ko kayo kagabi. Eh ano ngayon? Malay ko ba kung may kinakalantari ka rin sa Maynila? Kala mo ba hindi ako kinukutuban sa'yo? O ngayong alam mo na, manahimik ka na lang kung gusto mong pakisamahan pa kita. Halos maganda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho. Kahit alam kong wala akong maaasahan sa'yo, sige pa rin ang pagsusuporta ko. Obet, alam ng Diyos na kahit kailan wala akong ginawang masama. Matapos ng lahat, walang iya ka. Ito pa ang igaganti nyo, ididemanda ko kayo! Sige, kung ayaw mo na makita ang anak mo. Sa ayot sa gusto mo, magbulag-bulagan ka na lang. Dahil nagbubulag-bulagan na rin ako sa'yo. Kailangan ko si Helen at kailangan din siya ng anak mo. At hindi siya alis dito hanggat gusto ko. Takot ka rin pala. Gagawa ka pa ng eksena. Babalik ako ng Maynila. Aayusin ko ang mga atraso ko dahil kay Obet. At pagbalik ko, sisiguraduhin kong lalayas ka na sa pamamahay na to. Dahil hindi ako papayag na maagaw mo ang anuman sa akin. Tignan ko lang. Ayan, nangyari na. Hanip din naman yung asawa mo, garap pa lang muka. Sagad sa butong ka, walang hiyaan. Hiwalayan mo, layasan mo. Eh, paano ang anak ko? Kunin mo at ipakulong mo sila. Hindi yung ganun kadali eh. Kung gugustuhin mo, madali. Alam kong matalino ka. O baka naman naduduwag ka lang dahil mahal mo pa yung asawa mo. Iiwan ko na lang ang trabaho ko. Marahil, may pagkukulang din ako. Sus! Martir ka. Ikaw pa may pagkukulang, gayong asawa mo naman ang may diferensya. Iuntog mo nga yung ulo mo sa pader, baka sakaling matauhan ka. Pwede ko pang ibalik ang lahat sa dati. Sisikapin ko mawala sa buhay namin ang babaeng yan. Kahit magkamatayan kami. Hindi niya pwedeng agawin ng pamilya ko. Kaya bang gawin ng asawa mo ang ginagawa ko sa'yo? Iba ka. Iba ka talaga. Three plus 1 equals 4. 4 minus 1 equals 3. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Ano ba gusto mo mangyari? Baliw na rin ako sa'yo, Obed. Kung ang asawa mo hanggang kama lang, ako hanggang banyo, hanggang garahe, hanggang sirang kotse, hanggang sa magkasira-sira, hinahabol-habol pa rin, hinahanap-hanap. Iwan mong asawa mo.
Nababaliw ka na ba? Paano kami ng anak ko? Paano ka? Tsaka paano tayo mabubuhay? Ako lang naman ang kaya mong gamitin eh. Gamitin mo naman ang utak mo. May pwedeng panggalingan ng pera. Kung pagaganahin ng isip. Akong bahala. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Ito lang ang pwede kong gawin para maayos ko ang lahat. Why don't you ask for a month-long leave? Hindi yung basa-basa ka lang magre-resign. Buo na ang desisyon ko. Maaring sa pagbalik ko, maisasanla ko na yung bahay at lupa. Ibibigay ko ang resignation paper ko. I have to do this, Joel. Importante ang pamilya ko. Higit pa sa buhay ko. Bayad, oh. Patulong naman. Salamat. O, lahat ng gamit dyan, pakibaba nyo na ha. Yung mga bintana doon sa dulo, pakitanggal na. Oo, sige. Yung mga bintana Ah. dito, dadalhin din natin. Lahat ng gamit dyan, ibaba na. Ne, papa, kurewa watashi no uchi desu yo. どうしてこのフロイの Dosteじゃないよ。これしかないよ。いいんじゃない。中が寒いよ。あとこれはフィリピンスタイル。 Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Excuse me, at sino ka rin? Ako ang nakabili ng bahay na to. Wala na yung dating nakatira dito. Nabili ko na to nung isang araw pa. Nasa akin na ang titulo. Kay Robert Cinco nakapangalan. Hindi akin to. Paano naging sa'yo? Hindi maaari. Sa akin tong bahay na to. Saan ang tao dito? O, Beth? Ang anak ko. Nasaan na sila? Ang mga gamit Tara na, ko. Papa. Oh, Angela. Bakit ganyan ang ayos mo? Ano nangyari sa'yo? Anak ko. Si Obet. Wala na sila. Ha? Kung saan ko na sila pinaghahanap eh. Pagod na ako. Pagod na ako. Angela! Anong nangyari sa'yo, Angela? Angela! Angela! Angela, maiwan na kita ha. Nandito naman si Sir Joel. Paano, sir? Mauna na ako. Sige. Kamusta ka na? Magpahinga ka ng mabuti ah. Alam na sa opisina ang nangyari sa'yo. Ang anak ko. Saan ko makikita ang anak ko? Huminahon ka. Makikita mo rin siya. Saan? Kung saan ko na sila hinanap. Wala na akong pwedeng puntahan. Meron pa. Magtiwala ka lang. Tutulungan kita. Huwag mong sirain ang buhay mo. Bumangon ka. Handa kitang alalayan.
maghiwalay na pangako. Ngayon malaya ka na, habang ako sa'yo naghintay na kay taga. Congratulations! Our new branch manager! Ilang gabing tulala, tuyuan na ng luha. Pagdesisyonan na ng mga board of directors na ma-appoint ka sa mas mataas na posisyon. Sa magdamag Ikaw na ang bagong branch manager. At si Manny naman ang mag-handle ng branch natin sa Cebu. Bilang vice president ng kumpanyang ito, I'm proud to say that the company has made the right choice. Salamat. I owe it to you. And to all of you here, thanks for your support. Sir, ano ba latest? Mukhang inspired ka ngayon, ah. Wala ba kayo naamoy? Sila na, and it calls for a double celebration. Sige na, sir. Bis na. Sige na. Sige na, sir. Ayoko Yan! mag-umpisang muli. Saan man ako makarating, maging ano man ako ngayon, walang silbihan lahat kung wala ang isang mahalagang bagay sa buhay ko. Kahit ano pang mangyari, hindi ko maaring pabayaan ang anak ko. Lagi naman ako nakaalala eh. Handang gawin ang lahat para sa'yo. Salamat. Kung hindi marahil sa kabutihan mo, malamang hindi ko kakayanin ang lahat ng ito. Tuyuan na ng luha. Ale, namumukhaan niyo to. Kakaisip sa'yo sa magdamag. Kilala niyo ba to? Ay, hindi. Salamat. Kung di rin lang ikaw. Di rin lang ikaw ang makakasama ko. Mabuti pa ang mag-isa. Tara na. Dati, simple lang ang pangarap ko. Ang makabuo ng pamilya, ang maging mabuting asawa. Pero bakit nagkaganon? Wala naman sa'yo yung diferensya eh. Bakit hindi ka tumingin sa paligid? Nandito ako para makalimutan mo yung mga masamang nangyari sa buhay mo. Angela, Timo, matagal na ako nagpabalik-balik dito. Baka may alam ka kung saan ko makikita mag-ama ko. Pati si Helen. nabalitaan ko nga nangyari sa'yo eh. Naawa ko sa'yo nung pa kita gusto makita. Pero di mo sila matatagpuan dito sa Santa Fe. Meron akong alam na lugar kung saan siya dadalhin ni Helen. Doon tumatakbo si Helen pag may atraso siya. Dongit! Totas ka na naman, dinadaya mo yata ako
eh. Aba, syempre, ganyan talaga ang buhay. Oo, natatalo ka lang eh. Ulol, dinadaya niyo lang ako. Anong dinadaya? Oo, totoo naman ah. Anong totoo? Ikaw talaga na. Natatalo ka rin, tulungan niyo ako eh. Tinatalo ka rin. Walang hiya ka. Kanina ka rin, tulungan niyo ako eh. Natatalo ka lang, ganyan alam niyo. Tama na! Tawan niyo nga ako! Anong silkawan? Ano ba? Ayok ka! Kaya nga dito nadaya tayo eh! Nadaya kayo eh! Bakit niyo? Utang mo bayaran mo! Ikaw! Layuan mo ako! Saan ka na naman ang galing? Inubos mo na naman ang pera ko! Wala ka na namang ginawa kundi magsugal na magsugal! Ayop ka, tigilan mo ako ha! Inutil ka! Inutil! Mo, wala kang silbi! Wala kang silbi! Angela, huwag na nating ituloy. Kailangan kong makita ang anak ko. Angela, Kay tagal ko kayong hinanap, mga hayop kayo, napakasama ng ginawa niyo sa akin, pagbabayaran niyong lahat! patawarin mo ako, Angela. Patawarin mo kami. Russell, anak. Russell? Anak? Hala, sige! Isama mo na yan, pati itong asawa mong walang silbi! Kailangan ko lang ang anak ko. Ipakukulong ko kayo, pagbabayaran niyo lahat ng ginawa niyo sa akin! Sige, magsama-sama kayo. Total, wala na silbi tong asawa mo. Nakarma na kasi. Ako, hindi ako kinakarma. Palaban to, no? Di tinatablan. Talaga tong asawa mo. Ka din. Dahil sa katulad ko, ginulo niyo ang buhay niyo. Diyan na nga kayo, magsama-sama kayo. Papatayin kita! Papatayin kita! Sinira mo buhay namin! Wag! Landas natin, pilit mang buhin, pinaghiwalay na pangako. Ngayon malaya ka na, habang ako sa'yo'y naghintay na kahit tagal. Ilang gabing tulala, natuyuan na ng luha, kakaisip sa'yo sa magdamag. Kung di rin lang ikaw ang makakasama ko, mabuti pa ang mag-isa
ikaw ang laan sa buhay ko. Ayoko nang mag-umpisang muli.